Yo! What's up, mga ka-Red Pill? Welcome back to Pinoy Red Pill, kung saan natin binabasag ang mga fake news at chismis gamit ang facts at logic. This time, pag-uusapan tayo natin ang biglang pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco sa isang hotel sa Los Angeles at ang mga intrigang pilit na idinidikit kay First Lady Liza Marcos. Ano nga ba ang totoo? Tara, himayin natin. One, the facts. Ano ang alam natin? Unang-una, ano ang verified information? Confirmed na namatay si Juan Paulo Tantoco noong March 8, 2025 sa isang hotel sa Los Angeles ayon sa Los Angeles County Medical Examiner Coroner's Office. Case number 2025-477. Source, Los Angeles County Death Record. 1. Hindi pa alam ang cause of death dahil deferred ang ruling pending further toxicology tests at medical investigation. 2. Walang foul play na inireport sa kahit anong opisyal na source at walang inaresto o kinukwestiyon sa insidente. 3. Ang pamilya ni Paulo ay nagluluksa at inaasikaso ang repatriation ng katawan niya pabalik ng Pilipinas. Source, People Asia. Statement ng pamilya. 2. Ang First Lady, nasaan siya? Narito ang isa pang verified na impormasyon. Nasa Los Angeles si First Lady Liza Araneta Marcos noong early March 2025 para sa Manila International Film Festival, MAF 2025. Noong March 7, umattend siya ng closing night gala sa The Beverly Hilton Hotel kung saan nakatanggap siya ng Visionary Award para sa kanyang suporta sa Philippine cinema. Binigyang pagkilala ni First Lady Liza Araneta Marcos ang husay ng mga Pilipino sa pag-arte at galing ng mga filmmaker sa paggawa ng mga istorya. Kasunod ito ng pakikibahagi ng First Lady sa ikalawang Manila International Film Festival na matagumpay na ginanap sa Hollywood, California. Ayon sa unang ginang, sisiguraduhin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta sa mga Pinoy artist sa larangan ng pelikula at bibigyan ng plataforma para magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Kabilang sa mga dinaluhan ni First Lady ang premiere ng Faith Healers na isang documentary sa mga Pinoy health worker na umalis ng bansa para punan ang medical shortage sa US. Pinasalamatan din ni First Lady Marcos ang Philippine Consulate General sa Los Angeles sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas para sa MIFF. Bukod sa naturang event, magkakaroon din ng pagkakataon ng unang ginang na dumalo sa Meeting of the Minds Forum kung saan may keynote speech si Lara Trump na daughter-in-law ni US President Donald Trump. Source, Philippine Star, MAF 2025 coverage, pero wala kahit isang credible source na nagsasabing magkasama sila ni Paulo Tantoco sa parehong hotel o na may kahit anong koneksyon ang First Lady sa pagkamatay niya. Ang speculations tungkol dito ay walang ebidensya at produkto lang ng conspiracy theories. 3. Ano ang sinasabi ng chismis? Ito ang mga maling balita na nagkalat. Claim: nasa parehong hotel si Liza Marcos at Paulo Tantoco bago ito namatay. Fact: hindi pa inilalabas kung anong hotel ang tinutukoy. Ang alam lang natin, nasa Los Angeles sila pareho pero walang patunay na magkasama sila sa isang lugar. Claim: nasa holding si First Lady Marcos sa LA. Fact: fake news ito. Walang opisyal na report mula sa US authorities o Philippine government na iniimbestigahan o kinukulong ang First Lady. Kung totoo ito, major news ito sa buong mundo, pero walang kahit anong media outlet ang nag-ulat nito. Source, Rappler. Fact check on Liza Marcos rumors. Ang totoong koneksyon ng Tantoco at Marcos totoo, na may personal at professional connection ang Tantoco family sa Malacanang dahil ang asawa ni Paulo na si Dina Arroyo Tantoco
ay Deputy Social Secretary ni Pangulong Marcos. Kasama siya sa trip ni First Lady sa Los Angeles bilang bahagi ng delegasyon para sa MIFF. Source: Manila Bulletin. Who is Dina Arroyo Tantoco? Pero ulit-ulitin natin, ang pagiging malapit sa isang tao ay hindi ebidensya ng conspiracy. Hanggang walang pruweba, speculation lang ito. 5. Ano ang dapat gawin? So anong dapat nating gawin, mga ka-red pill? Maghintay ng opisyal na findings mula sa medical examiner at huwag magpakalat ng fake news. Tandaan, hindi lahat ng chismis totoo. Huwag maging biktima ng fake news. Mag-research, mag-fact check, at huwag agad maniwala sa viral post na walang sources. Kung gusto nyo ng totoong impormasyon at hindi sensationalized chismis, like at subscribe na sa Pinoy Red Pill. Maraming salamat sa inyo at tandaan, bago ka mag-post, mag-fact check muna.